ho naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin ng mga nakapaligid sa kanya. Kahit sabihin niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, liable siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng mali, sabihin man niya, tao niya, responsibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. So ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Pero ulitin ko, ang ating mga kapulisan, wag ho natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi, napipilitan, konting-konti na lang ho yan. Mulat na rin naman po sila eh. Tama po. Mulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao, positive sa droga, ay agad-agarang dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Tama. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinaka-leader na mismo, ang sabi ng pambansang ate na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon. Hindi niya pwede takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Tama po! Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa nating hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tamang-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman binoto yan eh. Sa inyong presidente, na talaga namang sabi ng pambansang ate, wala na sa katinuan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan, pag ang tao lulod sa droga, wala nang ginawa, wala nang ikapakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po muli. Para sa bayan, para sa taong bayan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga ng ato nga, umuwi na tayo. Tama na! Hirap na ang taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw po niya mag-resign, karapatan po natin sumigaw, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagmasdan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin, malungkot po sila.
Malungkot po sila nakaharap natin dahil tayo ay tumitindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusod sila na kumag. So yun lang po, marami po salamat. Huwag po natin subukan. Ang bayan po ito, ay para po sa atin. Okay, sa mga kapatid ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ng mga Kristiyano, magandang hapon sa ating lahat. Sa totoo lang po, tayong lahat dito ay masaya sa nangyari ngayon sa 3 araw nating pagsasakripisyo sa ating panawagan na Marcos, sana mag-resign ka na. Sa totoo lang, walang dahilan na hindi ka mag-resign. Malinaw pa sa sikat ng araw ang dalawang nagsasalita na malakas sa ating pamulang gobyerno mula kay Saldico na mahigit 30 billion ang nakuha niya sa pira sa ating flood control korupsyon. Kami sa Mindanao, hindi kami biktado sa flood control dahil wala kami doon mga baha na nangyari na maralakas dito. Pero biktado kami sa Mindanao sa aming pagkain, sa aming hanapbuhay na walang binigay ang gobyerno na sapat lalo na kaming makatutubo doon sa aming mga lugar sa Mindanao. Maniwala man kayo hindi. Naniniwala kami. Ito pong nangyari natin ngayon. Ito po'y kabay at patubay ng Allah subhanahu wa ta'ala o Panginoong Diyos sa atin. Bakit? 3 hanay ang nakakaisa ngayon sa ating spiritual na diwa. GIL, QGC, at ang ating Iglesia ni Cristo, kasama ba ating makapatid ng mga Muslim, kasama ba ating makatutubo, at ating kapulisan at mga PNP, AAP na nandito ngayon, kasama natin sa ating panawagan na Marcos, mag-resign ka na. Maawa ka naman sa mga Pilipino dahil malinaw ang nangyari ngayon na ikaw isa'y tunay na drug addict mula pa noon sa bata ka pa hanggang yun na yun naging presidente ka na. So sana po, Mr. Marcos, tingin mo ang Pilipino na nagsakripisyo sa buhay na marami na namamatay dahil sa kanilang pagsuporta sa inyo. Pero pagkos lang, suporta nila ay nawalang visa sa ginagawa mo sa Pilipinas. Sana po, ngayong araw na ito, hindi tayo magkaiwalay. Tuloy-tuloy ang ating laban dahil ito na ang panahon na maaaring palitan ng masamang pag-gobyerno ang manugtog na pamahalaan sa ating gobyerno dahil tayong lahat ay biktima niya sa kanyang kasinungalingan at biktima sa kanyang kasamaan. Ayon pa sa Banal na Biblia, sinabi niya sa Genesis 3:1-3, ang lahat ng bagay sa ilalim sa araw ay may tamang panahon. Ito na po ang tamang panahon na binigay ng Panginoon sa atin na dapat ang tuldukan ang malungkot na pamahalaan sa Marcos administration. Sana po, ito lang ang aming conclusion sa inyo. Patibayin po natin lalo ang ating katatagan. Hindi tayo maghiwalay, hindi tayo matakot. Dahil mayroong narinig kami kahapon pa na mayroong pang PSP daw ay iwan ko ano katotoo. Sa nagsagay kami ng taxi kahapon, may gulong sa ating na sir, huwag kayo magkalan magkumpiyansa. Dahil mayroong mga plano doon sa loob na maaari daw kayong istihan ng tubig. Idadaan ang aeroplano at yan po ay hilo. Bahala na ano mangyari sa atin dahil kung mamatay man tayo, hindi tayo magkakaisa dito. Lalo ang ating kabataan sa sunod ni rasyon. Ang ating ngayong nangyari, matanda na tayo ngayon nagsasalita. Ang ating niligtas ngayon ang ating kabataan sa sunod generasyon. Sana po, aking panawagan sa ating PNP nga dito ngayon, nakikinig, ating EAP, malinaw po sa konstitusyon ang iyong tungkulin ay pagbigay ng proteksyon sa taong bayan at sa mamamayan. Sana po, bigyan ninyo ng pansin ang aming panawagan. Suportahan ninyo na ang aming advokasya mag-resign ang ating mahal na Pangulo sa kanyang tungkulin. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Ayos! Mapabalik na mamaya.